lugar. So welcome po sa inyong lahat. Kaya ako pala ang first time. Kaya 2 beses naligaw. So mula ng Baliches, so it's my first time. Actually, 2 beses na ako dumadaan sa Scouts Gira kasi ang seminaryo namin sa New Manila, so dito kami dumadaan. So mula ng Baliches, so Saturday workshop ng mga bata, and then Saturday and after that, pauwi sa seminaryo. Minsan dito dadaan sa Scouts Gira. And then, ako po ay natutuwang nagagalak at nasurpresa na rin na nung paanyaya na, Father, pwede po ba kayo mag-visa mamaya? Sige, sure. Tapos yung contact ko doon, nakala ko doon sa parokya ng pagkabuhay ang visa. Kaya confident lang ako kanina. Sige. Tapos nagsabi ang sekretary na si Kuya Marlon na, Father, doon po pala ang visa sa Anuas, kaya sunod mo, ha? Doon pala. Akala mo dyan lang sa kapitbahay natin. Anyway, so there's always a first time in everything. And lalo na ngayon na kakasalang pa lang po ako sa ministry dahil mag-aapat na buwan pa lang po sa pagkapari. Kaya I always take life as an adventure. Yeah. No? Salamat po. Last ko po natanggap yung palakpak niya, yung ordination ko, yung last February. No? Anyway, so sinasabi ko nga sa kanila na ako po nagka-congratulate, pero actually, congratulations sa ating lahat. Kahit saan ako mapunta, kami lahat ng mga pare actually, ang aming bukasyon hindi lang para sa aming sarili. Kasi in the very first place, hindi po ito sa amin. Ito po yung pinagkaloob ng Diyos, binigay sa amin at ibabalik sa Diyos para sa lahat. Kaya congratulations sa ating lahat. So ngayon po, nung kausap ko si Kuya Richard, ano kung paano ko yan? Kuya Reuben, ayun, nagpalit na tuloy yung pangalan ng kontak ko kanina. So, this is my first time actually na makapag-visa sa isang community na tulad ninyo, ng Good Shepherd, correct me if I'm wrong, Marriage Encounter Community. Tama ko ba? Yes. Okay. At excited po ako na mangulo ng banal na visa para po sa ating lahat. Dahil lalo na po sa inyo na sa panahon ngayon para sa ating mga Pilipino, no? Ito po ang aking tanong para sa ating lahat. Ano po ba ang kahulugan ng kapangyarihan sa atin? At pangalawa, gaano po ba tayo kauhaw sa kapangyarihan? So, balikan natin ang kwento na rin natin. So, ang dalawang apostoles, actually magkapatid, anak ni Zebedeo, lumapit kay Jesus. Para nakiusap, hindi lang talaga nakipagkwentuhan, kundi nakiusap talaga. Hindi lang nakiusap, kundi nag-demand pa. No? Panginoon, ipagkaloob niyo po ang aming hinihiling. Tapos sagot ng Panginoon, ano ba lang hinihiling ninyo? Tapos sabi nila, gusto po namin maupo sa inyong kanan at sa kaliwa. Dalawa sila. O diba? Sa dami-dami ng mga bagay na dapat isipin nila, kung ano bang gagawin sa bukas, ano bang kailangan ihanda ngayon para bukas sa kanilang ministry, na iikot sa mga sangkatauhan, yun pa ang kanilang naisipan. Actually, naisipan nila ng nanay nila. Yung nanay talaga ang, sa isang gospel account, ang nanay nila ang nakiusap sa Panginoon. Kasi minsan, likas sa katangian ng nanay na normal talaga na bigyan ng hindi lang mabuti, kundi magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Kaya ang hinihiling ng kanilang nanay ay kapangyarihan, posisyon, authority para sa kanyang dalawang anak. Ngunit nakalimutan ng nanay na yung 10 mga apostoles din, hindi lang mga apostoles ni Jesus, kundi mga anak na rin niya dapat. Kasi nga, sila ay kapwa mag-apostoles. Ang kanyang dalawang anak ay kasama doon sa 12. So yun ang nakalimutan ng nanay na dapat, kung hihiling siya ng kapangyarihan para sa kanyang dalawang anak, isama na rin yung 10. Kasi anak na rin niya yun. Yun ang nakalimutan niya. But anyway, so likas po sa ating mga tao na we are hungry of and for power. Kaya, all throughout the history of humanity, ever since humanity began, ang kapangyarihan ay nandyan na. Even God bestowed power to the very first humans, to Adam and Eve. Binigyan sila ng kapangyarihan na mag-dominate, na sila ang mangulo
Sila ang mag-manage ng mundo. Diba? Sila ang first managers. Dahil binigyan sila ng kapangyarihan ng kanilang pinaka-bossing na ito ang gagawin ninyo. Kayo ang bahala dyan. Mamuno sa mundo. Kaya, power is actually a good thing. Dahil kung walang kapangyarihan, hindi po tayo makasurvive mga tao. Unang-una, power is a gift from God. Kaya hindi masama ang kapangyarihan. Ang questionable part lang sa kapangyarihan, kung paano ito ginagamit at ano ang objective o patutunguhan ng kapangyarihan. Kaya, yun ang nasabi ng Panginoon na, to sit at my right at my left is not mine to give. But actually, alam na ng Panginoon kung para kanino yun. Ngunit, since Jesus Himself respected the power that God the Father bestowed upon Him, sinabi niya na ang Diyos Ama ang nakakaalam na yan. Kaya He respected power. Even Jesus knows how to respect power. Kahit siya ay makapangyarihan. Kahit siya ay Diyos. Kaya mga kapatid, if we are aiming to have power, that's totally fine. Because that's perfectly human even. Kasi nga bilang mga tao, pinagkalooban tayo ng Diyos na magkaroon ng kapangyarihan. Ano ba ang mga kapangyarihan sa mundo? So, simulan natin. So, minsan, pera ay magiging kapangyarihan. So, may pera ka, you have the power to buy or to purchase or bumili ng kahit anong gusto mo sa mundo. Kumain sa magagandang restaurant, bumili ng magandang damit, pag-aralin ng mga bata ang iyong mga anak sa magagandang schools. Diba? Kapangyarihan ng pera. Ngunit on the other hand, so ayan na ang questionable part. Kung paano ba ginamit ang pera? Sa marangal at matapat ba? O sa ibang pamamaraan? Posisyon is power. Kung meron kang posisyon sa pamayanan, meron kang kapangyarihan. Kahit sa bahay sa tahanan, mga magulang, may kapangyarihan sa kanilang mga anak. So, natural power bestowed by God upon parents. And then, kayamanan, properties ay power. So, the late Carl Henry Baron, sabi niya, knowledge is power. Ang karunungan ay kapangyarihan. Ngunit paano ba ginagamit ang karunungan? So, it's always about how this power is used and to whom and in what way this power is being utilized. So, maraming mga anyo ng kapangyarihan. Ngunit sa kabilang dako, ang mga kapangyarihan na tinuturo ni Jesus na dapat meron tayo lagi ay, sabi ni Jesus, kung gusto niyo pong maging dakila, kung nais yung maging dakila, sabi na doon sa dalawang tugon niya, magpilipod kayo. Kayo ay magsilbi sa sangkatauhan. Magpakumbaba. Kabaligtaran, di po ba? Kasi unang-una, the King of Kings, who is Jesus Himself, who is almighty, all-powerful, nakaupo hindi sa trono, kundi sa laylayan ng lipunan. One with us, around us, beside us, and always with us. Kaya nga sabi niya sa katapusan ng Ebanghelyo ng Mateo na Matthew 20:20, I will always be with you until the end of time. Dahil kahit siya ay Panginoon, kayang-kaya niyang bumaba sa ating level. Kaya nga pumayag siya. He obeyed God the Father na maging tao siya, magkatawang tao na hindi lang manatili sa power. In fact, even the Holy Trinity, tapos lang ng Holy Trinity Sunday, sila, they take turns. Ang God the Father, para sa creation, supporting actors, kumbaga ang God the Son and God the Holy Spirit. Kung nagkatao na ang anak na Diyos, or Diyos na anak, si Jesus, God the Father and God the Holy Spirit naman ang supporting actors. Siya naman ang bida. And then ngayon, the Holy Spirit is with us, siya naman ang bida. God the Father and God the Son are the supporting actors. Kumbaga, kung pelikula pa ang kanilang katangian. Yan mga kapatid, they take turns, even if they are almighty. Now, pagdating sa pagkauhaw natin sa kapangyarihan, again, ito po ay napakabuti at napakaganda. Dahil unang-unang, itong pagkauhaw natin sa kapangyarihan ay biyaya ng Diyos, kalakip ng ating buong pagkatao. Na kung hindi nga tayo magkaroon ng kapangyarihan, hindi tayo maging masaya dito sa mundo. Kaya, yan ang magandang side ng kapangyarihan. Ngayon, paano naman ginagamit ang kapangyarihan ito?
Kaya, lalo na po sa mainit-init pa na usapin ng ating bansa. House Bill 9349. Ano na ba ang naipasa sa Kamara? Ang Absolute Divorce Act. Ayan na. Over the centuries na pinaglalaban ng bansang Pilipinas na, of course, merong mga malaking porsyento, I have no idea, pero I think marami lang, in general sense, na agree or in favor of sa divorce. And then, of course, dahil mga Catholic tayo, but of course, it doesn't mean na lahat tayo, totally, ay agree din. So, of course, we are against of, hindi pabor sa divorce. So, mga kapatid, tingnan natin ng konti ang push na ito natin mga tao. So, paano ba nangyari itong divorce? Sa pinakaunang nabanggit ito, sa Biblia, of course. So, naalala nyo sa panahon ni Moises. No? So, pinayagan ni Moises ang mga tao na mag-divorce. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, na ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Kaya pagdating ni Jesus, He reminded people that this particular law has actually been implemented ever since. And then, hindi lang sinusunod, kaya pilit na binabago, nahanapan ng paraan na makatao ng paraan. Magtarungan naman, opo. Kasi of course, kaya nga meron ganyan na proposal or house bill dahil hinahanapan ng solusyon ng mga problema sa pag-aasawa. No? Sabi ng Panginoon, but again, walang makapaghiwalay, walang dapat maghiwalay sa kung ano man ang pinag-isa ng Panginoong Diyos. So, unang-una, ang Diyos ang may-ari ng batas na ito, ng pagkakaisa ng banal na sakramento ng pag-aasawa. And then, of course, Father, dito, usapan natin ng konti for the sake of power. So, mga kapatid, the bright side of it, of course, sabi, Father, hindi ka lang kaya. Hindi ko na maintindihan yung asawa ko. Abusado talaga, sa delikado yun. Naranig na po yung buhay ko, at sabi yung mga anak ko, kawawang-kawawa na. So, tingin ko, Father, lahat ginawa ko naman. Ginawa ko ng lahat as in. And then, di na talaga pwede dahil irreconcilable differences na. So, and then, worse, siya ay naghanap na ng iba. Pumili na ng iba. Iiwanan na kami. So, yun. Kaya, Father, pabor po ako sa divorce act. No? So, which is good, actually. For your sake, and for the sake of your children. And then, on the other hand, balikan natin ang linya niya. So, Father, walang-wala na talaga. Ginawa ko ng lahat. O, sandali lang. Lahat na ba talaga? Dahil yung itinaboy mong asawa, hindi lang po yung isang bagay na parang kung ayaw mo na o laruan, kung ayaw mo na talaga, pwede ka nang umanap ng iba. Di ba? Tao din yun. Eh, paano pag ikaw naman ang itaboy? Paano pag ikaw naman ang iiwan? Dahil ikaw ang may problema, di ba? So, there are many questionable things sa Divorce Act. And then, bumabalik ito sa ating common problem actually. Minsan, naging ibabaw ang pagkamakasarili dahil nakakalimutan na ang panunumpa sa harap ng Diyos, sa harap ng tao. Ma'am, tinatanggap niyo po ba yung maging mapapasawang si Sir? In richer or more poor, in sickness and in health, till death do you part. Opo, Padre. Yes, I do. Ang tamis pa ng ngiti ni Ma'am. Diba? Tinatanggap ko po itong buong-buo ang aking magiging asawa. Kahit ano man ang mangyari, iba pa, dinadagdagan pa yung exchange of vows. Sandali lang po, Father, bago po yan, ito po sasabihin, gusto ko pong sabihin sa magiging asawa ko. Kahit ganyan ka, kahit pangit ka, kahit ganito ka, pasaway ka, mahal na mahal kita. Kahit ano man mangyari, hindi kita iiwan. Diba? Ang ganda ng pangako. Tapos of course, si Sir, tatanungin naman, how about you? Tinatanggap mo ba itong magiging asawa mo? Opo, Padre. Yes, I do. Ang ganda ng ngiti ni Sir. Sandali po, Padre, dadagan ko, ay sasabihin po ako sa magiging asawa ko. Ikaw ang pinakamagandang nilalang na nakita ko dito sa buong mundo. Hindi kita iiwan. Kahit anumang mangyari. O, diba? Palakpakan ng lahat na nagsisimba, tapos lahat na nakikinig. Dahil masaya-masaya sila na nakarinig ng ganyang klase mga vows. Palitan. And then, years after, nasaan na yun?
So mula sa I do, naging I don't na. Di ba? So anong nangyari? Dahil, minsan, imbis na commitment ang manatili sa mag-asawa, convenience na lang ang hinahanap. Ayaw ko na. Hindi na ako ganito. Hindi na ako masaya. Na unang-una ang pag-ibig ay laging may kasamang pagsasakripisyo. Kasi kung puro lang yan kaligayahan, baka hindi na yan pag-ibig. Baka partnership na yan, baka business transaction na yan. Uy, makita tayo lagi. May ginansya tayo lagi. Diba? Kung magastos tayo, pero may ginansya. Diba? Kaya maraming mga bagay na questionable part sa Divorce Act. But then again, bumabalik yan sa ating pagkatao. Kahit unang-una, kahit hindi ang Divorce Act, kahit ang mga simple na kasalanan, labag sa 10 utos, bumabalik sa ating pagkamakasarili. Panginoon, ayoko na. Ito, gusto ko itong gawin kasalanan na ito. Lalayo mo na ako sa iyo, ha? Tapos maya-maya pagkatapos ko magkasala, babalik ako sa iyo. Kahit doon sa 10 utos, dahil sa pagkamakasarili, o minsan pagkasakim, akin lang to, ako ang masusunod. Sometimes we act like God, na tinataboy na ang totoong Diyos. Dahil naging kapangyarihan na ang pagkamakasarili, pagiging sakim, at ang sarili mismo. Kaya, ang kabutihan na nakikita lang, ay ang sarili na lang, Father, hindi na po ako sa iyo eh. Tapos nawala na yung asawa. Wala na doon sa linya. Kasi alang-alang sa mga anak. Diba? So ginawa ko na po ang lahat. Sure? Ginawa na ba ang lahat? Marriage encounter. Pumunta ba kayo dito? Kumonsulta ba kayo sa mga dito mag-asawa? Hindi. Diba? Siguro pumunta. Oh, Father, pumunta. Sige. Pumunta na po kami, Father. Eh. Walang-wala talaga. Sige. How about sa mga marriage experts? Kahit yung simple kapitbahay mo na ilang taon na nagsasama, matanda na. Ayan, they are embodying forever. Kasi nga, sinasabing walang forever sa mundo. Tingnan mo yung kapitbahay mo, tumatanda na si Lord Dola. Ilang taon na mag-asawa, ilang anniversaries na ang kanilang pinagdiriwang sa kasal. Silver, golden, diamond. Di ba? Hanggang kamatayan. Teke ba yan? Di ba? Tapos titignan ng kapitbahay, o nga no? Eh, Father, sila kasi ganyan, di ba? So, nasa na yung tinitinan lagi ang kabutihan ng iyong asawa, ng iyong partner, na pinagbigyan mo ng I do sa harap ng Panginoon. Napakadaming mga questionable aspects sa divorce. Kaya mga kapatid, kayo po ang embodiment, kayo po ang mukha ng pagmamahalan ng banal na santatlo. Ang banal na santatlo, magkaiba ng function. Diyos Ama, hindi Diyos Anak. Ang Diyos Anak ay hindi Diyos Espiritu Santo. Tatlong persona, magkaibang function, magkaiba ng trip sa buhay. Ngunit, naglamangan ba? Hindi. Bumuwang ba? Hindi. Bumitaw ba sa bawat isa? Hindi. Laging magkasama. Laging nagkakaisa. O, pati kasi Diyos sila eh. Tao tayo. May kailangan. Yes. Pero pinakamodelo naman natin ay ang Diyos. Di po ba? Kung tao ang pinakamodelo natin, eh paano pag nagbago yan? Paano pag bumitaw yan? Eh paano pag umalis? Ang Panginoong Diyos umalis sa kanyang pag-akyat sa langit, muling pagkabuhay, umalis pero hindi naman talaga nag-iwan. Dahil hindi lahat ng umaalis ay nag-iiwan. Kaya napakadaming questionable parts. Napaka-exciting to na Divorce Act. Although, Father, kasi nasasabi mo lang yan kasi wala kang asawa. Kasal po ako, ang aking asawa ay ang simbahan. Kayong lahat, ang aming asawa bilang mga pari. Imagine, ang ratio namin, isang pari dapat 500 to 1,000 lang na tao o parokyano. Ngayon, nakita sa survey, isang pari 10,000 to 15,000 na mga parokyano. Tapos, ayoko na kay Father kasi dito ganyan, hindi namamansin. Ayoko na kay Father kasi hindi kami pinapakinggan. May problema kami sa mag-asawa, hindi kami pinapakinggan. Di ba? So mga kapatid, kayo po ang aming asawa. Eh paano pag kami naman nagsabi, Bishop, ayoko na. Give up na ako. Tapos sasabihin ni Bishop, baka nakalimutan mo, brother, na unang-una, naging pare tayo, hindi para sa ating sarili, kundi para sa Diyos, para sa kanyang tao, para sa kanyang simbahan. Kaya kayo po ang aming asawa. Kaya magkaintindihan tayo, hindi bibigay ba kami? Bibitaw ba kami? Di ba? Kung gano'n na lang kadali, kung pipiliin din namin, kung convenience na lang namin ang aming iisipin. Di po ba? Kaya maraming mga questionable part, mga exciting na mga aspects sa
house bill na ito. Kaya mga kapatid, muli, kayo po ang mukha ng pagmamahal ng banal na tatlo. Ang totoong kapangyarihan sa mundo ay hindi lamang yung mga material na bagay. Ang totoong kapangyarihan sa mundo ay pag-ibig. Dahil kung matututo tayo na magkaroon ng kapangyarihan sa pag-ibig, ang pag-ibig mismo ang tutulog sa masamang pamamaraan ng paggamit ng kapangyarihan. Kahit saan tingnan. Kaya kung meron kang pag-ibig ng Diyos, hindi ka mag-aalala, ay nasa mababang posisyon ako, ang liit ng sahod ko. Ngunit kung meron kang totoong pag-ibig, gagawin mo ang lahat, ang makakaya mo. You will do all your best to be promoted. Di ba? Para naman umakyat, dahil ang pag-angat ay hindi masama. Lahat tayo umaangat, dapat. Dahil tao tayo, kahit may bata. Kaya nga ang ating pagsilang, nagsisimula sa bata. Simula sa maliit, dahan-dahan lumalaki, and then babalik sa Diyos. Diba? Kasi ganyan ang kilos ng buhay. Ganyan ang pamamaraan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tingnan natin. Dito po, nasa pangalan nyo na ng community nyo. Good Shepherd Marriage Encounter Community. Kung kayo po, kung may pagkakataon po na nawawalan po kayo ng pag-asa, kahit kayo po'y nandito, tapos hindi po nawawalan problema, hindi naman talaga nawawalan problema sa pag-asawa. Kasi in fact, ang pinakamahirap na bukasyon ay hindi po pagiging pare, pagiging madre, o hindi yung pagiging single, blessed. Ang pinakamahirap ay ang mag-asawa. Kasi lagi kang may iniintindi. Lagi kang tumitingin sa kabutihan ng iyong asawa. Kaya po, kung nawawalan po kayo ng pag-asa, nauunahan lagi ng pride o mga problema sa buhay, balikan niyo po ang imahe ni Jesus, ang Good Shepherd. Kalong na kalong ang tupa. Karga na karga ang tupa. Hindi niya binibitawan. Dahil kahit isa lang yan na naliligaw, nawawala ng landas, willing lagi ang Panginoon na puntahan yan, hahanapin yan, upang matuto niya muli at makalong niya muli at makarga niya muli at maibalik doon sa 99 na mga tupa. Hindi siya bibitaw. Kahit ano man ang mangyari, kahit siya magkasugat-sugat na, magkakalyo na yung paa na skakahan, mapapagod na sa skakahan, ngunit hindi siya bibitaw. Dahil ganyan ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi mo bibitaw. Dahil ang totoong nagmamahal ay hindi mo bibitaw. Amen.